Chapter 23. Damn it! Isa malakas sa kalubog ng aking cellphone dahil tumama ito sa pader at wasak na nang bumagsak sa sahig. Pilit ko kasing tinatawagan si Maricel, ba't wala ring silbi dahil nakita ni Manang ang cellphone ni Maricel sa kwarto nito. Hindi niya dala ang kanyang cellphone. A few hours later she left. She must be here by this time. Where the hell is she now? Tumakas na ba siya? Boss, wala na pong tao sa palengke. Sumbong sa akin ng isa na tauhan na inutusan kong hanapin si Maricel. Look for her anywhere. Don't go home without her. Singal ko sa kanila. Agad naman naggumalaw ang mga to at nagmamadaling lumabas. Ako na may hindi mapakali. Naikuyom ko ang aking kamao at hindi ko na dapat siya pinayagan na mamalengke. Hindi ako mapakali sa kinaroroonan ko dahil hindi ako mapakali ay lumabas na rin ako para hanapin siya. I miss her. Pinaharurot ko ang aking sasakyan at wala akong pakialam kung saan ako mapadpad. Ang mahaligay makita ko si Maricel. Una ako pinuntahan ng bahay ni Vanessa, ang kaibigan ni Maricel, pero wala si Maricel sa bahay nito. Saan ka ba pumunta ha? Gusto na naman ba niyang ikulong ko ulit siya katulad ng dati? Sinubukan niya na tumakas. Hindi na siya makakaalis o makakalabas ng bahay. Samantala, Maricel's POV. Inayos ko na ang aking sarili. Sigurado akong hinahanap na nila ako at baka pagkamalan pa ako ni Chito na tumakas. Lumabas na ako sa silid na kinaroroonan ko. Pagkatapos ko makapag-ayos ang sarili, hindi ko nakabisado ang bahay. Pero tinahaw ko na lang ang hagdan. Pagbaba ko'y may iilang maid ako na nakasalubong. Hello po, pwede ko po ba malaman kung saan ang kitchen? Tanong ko sa mga to. Ay, kayo po pala. Halika po. Ituturo ko sa iyo ang mga dala nyo. Sinamahan niya ako sa kitchen at inilabas niya ang mga pinamili ko sa ref at agad na ibinalik sa lalagyan. Salamat. Wala anuman po. Binigyan na nito sa akin ng kanina lang ay dala ko bago ako nawalan ng malay. Uuwi ka na ba? Isang lalaking tinig ka narinig ko mula sa aking likuran. Siya na ba si Tony? Unti-unti akong humarap dito at sa wakas nakita ko rin ang mukha nito. Matangkad at gwapo rin to. Nakasandal sa pader habang nakatingin sa akin at nakapamulsa. Pinasadahan niya ako ng tingin. Anong pangalan mo? Ako nga pala si Tony. Pakilala niya. Lumapit pa siya sa akin, inilahad ang kanyang kamay. Naalala ko, hindi pa ako nagpakilala sa babae kanina at hindi ko pa rin alam ang pangalan ng babaeng nakausap ko kanina. Hindi na ako nagdalawang isipan at tanggapin ang kamay niya. Agad ko tinanggap iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung saan ako pupulutin dahil nawalan ako ng malay. Maricel, sabay tanggap ng kamay niya. Nice name. Komento pa niya. So are you going home? Tanong pa niya ulit. Tiningnan niya ang dala ko at nabigla ako nang kunin niya yun sa kamay ko. I'll take it. Ihahatid na kita. Bawal tumanggi. Hinawakan niya ang kamay ko at hinilan niya na rin ako palabas. Napatingin ako sa kamay niya, nakahawak sa kamay ko habang papalabas kami sa malaking bahay. Niligay na rin niya sa likuran ng mga pinamili ko sa palengke. Grabe, hanggang ngayon, kasama ko pa rin ang mga to. Natatawa na lang ako. Pagpasok namin, agad siyang humarap sa akin. Sa tingin ko, ngayon mo lang ginawang pamamalengke. Nakakatuwa ka. Ngayon ako naka-encounter ng isang babae na hindi shoulder bag ang dala, kundi mga pinamili sa palengke. Umiling-iling pa siya kasabay ng pagtawa. Tumawa na rin ako. It's cool, dagdag pa niya. Cool ba ang pamamalengke? So saan kita ihahatid? Sa wakas sa tigil ang pagtawa niya at sumeryoso. Sinabi ko na lang sa kanya kung saan niya ako ihahatid at agad din naman niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan. If you have time, you can visit home whenever you want. Habang nagmamaneho siya'y napapasilya pa rin sa akin ng ilang saglit. Salamat pero hindi na siguro mangyayari yun. Sagot ko na lang. Why not? Kasi pagkatapos ito, sigurado akong last ko na labas ito. Hindi na ako makakalabas. Agad ko tinakpan ang bibig ko. At bakit ko ba nasabi yun? Kumunat ang noon niya at agad ko namang binawi ang sinabi ko. I mean is, hindi na ako lalabas. Bawi ko na lang. Agad din naman niyang naintindihan ang sinabi ko at tumanggot-tangon naman ito. Sa wakas narating na rin namin ang destinasyon. Napatingala pa si Tony habang pinagmamasdan sa loob ng kanyang kotse ang malaking bahay na nasa harapan namin. Dito ka nakatira? Tanong niya.
Tumangot ako. Agad na rin naman siyang lumabas at pinagbuksan niya ako. Nagulat pa ako nang makita ko si Manang at nasa gate at nakaabang. Sinilapan ko si Tony at hawak niya ang pinamili ko. Lumapit pa si Manang sa amin. Diyos ko na bata ka, pinag-alala mo ko. Hinampas pa ni Manang ang balikat ko. Sorry po Manang, nawalan po kasi ako ng mali kanina sa palengke at buti na lang nasalo niya po ko. Itinuro ko si Tony at tinitigan to ni Manang. Tony? Halos mapatalon si Manang. Manang? Hindi ko inaasahang magkakilala silang dalawa at nagyakapan pa nga. Naghiwalay din naman kagad. Ikaw na bata ka, kailan ka pa dumating? Tanong ni Manang kay Tony. Kararating ko lang Manang. Sagot naman ni Tony. I've been here in the Philippines for 2 weeks. Sabay silang napatingin sa akin at may magsasabi ba sa akin kung bakit sila magkakilala? Halina kayo, pumasok na tayo sa loob. Pagyaya ni Manang sa amin. Agad din naman kami na pumasok. So this is Chito's new house? What happened to his old house, Manang? Tanong pa ni Tony habang pinapasada ng kabuuan ng bahay. Mahabang kwento anak. Sagot naman ni Manang. Basta ako balangkong isip ko at hindi ko alam kung bakit sila magkakilala. Ang alam ko lang patuloy lang ako sa pakikinig sa kanilang usapan. Kinuwento rin naman ni Manang sa akin ang lahat. Kapatid pala ni Chito si Tony sa ama at dating tagapangalaga ni Tony si Manang. Pero dahil pinalis ang ibang bansa ng daddy nila si Tony, nalipat si Manang kay Chito. At hanggang ngayon paminsan-minsan nagkakausap sila ni Manang sa messenger. Kaya hanggang ngayon kilala pa rin ni Manang ang mukha ni Tony. Naintindihan mo na ba iha? Panigurado pa ni Manang sa akin at tumango na lang ako dahil itindihan ko na. Ang liit naman ng mundo. Mabuti na lang. At ikaw ang nakasalo kay Maricel iho. Nasa maayos sa kamay si Maricel. Sabi pa ni Manang. Nagtawanan kaming tatlo sa kusina nang may biglang magsalita sa likuran namin. Sino nagsabi sa'yo na magpapasok ka ng lalaki dito sa bahay ko? Napalingon ako na magsalita si Chito sa likuran ko. Naglakad ito palapis sa akin, inabulot ang kamay ko. Don't you know that I searched for you anywhere? Tapos makikita ko nandito ka na pala at nakikipagkwentuhan sa isang lalaki. Galit na sabi ni Chito sa akin. Napaigik pa ako dahil sa lakas ng pagkakahawak niya sa pulsuhan ko. Natigilan siya na makita niya si Tony. Biglang lumawak ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Tigilan mo yan boss. Awat ni Manang kay Chito. Pabalang niyang binitawan ng kamay ko. Agad kong hinimas ang kamay kong mariin niyang hinawakan at mukha na mula pa nga ito. It's not good if that's what you deal with the woman. Nagsalita naman si Tony. At sino ka naman? Galit na tanong ni Chito kay Tony. Alam kong hindi magkasundo ang dalawang ito kung hindi kasundo ni Chito ang dad niya. Sigurado akong masalong hindi niya kasundo si Tony, ang anak sa labas ang dad niya. Siya si Tony, anak ng dad mo. Si Manang na nagsalita. Umawang ang labi ni Chito at hinintay ko ang kanyang reaksyon. Hindi nga ako nagkamali. Isang malakas sa suntok ang pinakawalan niya sa mukha ni Tony. Nanlaki ang mga mata ko. Bumagsak sa sahig si Tony kaya agad kong nilapitan ito. Tony, ayos ka lang? Pag-aalala ko, pinunasan niya ang kanyang labi na may kaunting dugo na lumabas at sinamaan ko naman ng tingin si Chito. How dare him? Napakasama niya para suntukin kagad si Tony. I hate him. Ayos lang ako, hindi naman ako mamamatay sa suntok. Pabiro pa niyang sabi. Si Manang naman ay nakaawat kay Chito dahil susuntukin na naman niya si Tony. Hanggang sa makaalis ito sa pagkakahawak ni Manang. Lumapit muli siya kay Tony at takmang susuntukin na naman niya. Pumagit na ako sa kanila. Ako na lang ang suntukin mo. Sigaw ko at napapikit. Hinihintay na may kumubulang suntok. Alam kong hindi niya ako kayang suntukin. Umalis ka dyan. Galit na utos ito sa kanya. Ayoko. Isigaw ko habang nakapikit. Umalis ka sabi dyan. Galit na galit pa rin na sigaw ni Chito. Nagmatigas pa rin ako at hindi ko hayaang masaktan niya si Tony. Si Tony na nga nagligtas sa akin tapos susuntukin niya lang na wala namang ginagawang masama sa kanya. Naramdaman ko na lang na may humawak sa kamay ko. Binulat ko ang mga mata ko at tinayo ako ni Chito. Tumayo ka dyan. Hinilin niya ako kaya napalapit ako sa tip-tip niya. Tumayo na rin si Tony. Umuwi ka na lang muna anak. Mainit ang ulan ng kapatid mo. Agad na sabi ni Manang. Hindi naman nagdalawang isip na naglakad palabas si Tony at nagpaalam na rin ito sa akin.
Tandaan mong sinabi ko, Maricel. You're always welcome in my house. Sigaw ni Tony bago tuluyan ng lumabas. Ang sama naman ng tingin ni Chito sa akin. Ngayon ko lang na-realize na magkalapit pa pala kami. Ako na ang naunang lumayo sa kanya pero hinila niya ulit ako palapit sa kanya. Don't tell me na pupuntahan mo rin siya sa bahay niya. Agad ko siyang itinulak. Anong pakialam mo? Matapang na sigod ko at tumalikod na sa kanya. Wala siyang pakialam. Di ko naman siya boyfriend at isa pa, matagal niya na ako inalis at ginawang maid. Kaya wala na siyang karapatan pa sa lahat ng galaw ko. Nakailang hakbang pa lang ako nang inablot niya ang braso ko. Ano ba? Sigaw ko sa kanya. Hindi mo pupuntahan ang lalaking yun. Is that clear ha, Maricel? Nainis na sabi niya sa akin. Wala kang pakialam kung pupuntahan ko si Tony. Pero nakaalaman ba kita na may dinala kang babae dito sa bahay mo? Di ba hindi? Laban ko sa kanya. Hindi niya pwedeng diktahan na lang ang buhay ko. Buhay ko to't ako ang masusunod sa buhay ko. Maricel, spoiled brat, singal niya sa akin. Samantala, Tony's POV. Napadaan lang ako sa palengke dahil may pupuntahan akong importante. Di ko nga alam kung bakit ako bumaba sa aking kotse at naglakad-lakad. Until nakita ko isang babaeng maraming mga pitpit. Ano bang trip ko at sinundan ko to? Habang ako sunod sa kanya ay napailing-iling ako. Napansin ko na lang ang sarili ko napapangiti habang pinagmamasan ng likuran ng babae. Ang sexy kasi nito habang naglalakad na may dalang plastic. Nasa likuran niya lang ako habang naghihintay siya ng masasakyan. I don't know why but I didn't leave her until hindi siya makasakay. Napapangiti na lang ako habang pinagmamasdan siya na napapakamot sa sarili nitong ulo. She's so cute. Ano kaya ang trip ng babaeng to? Ganito ang suot habang namamalengke. Mabuti na lang at walang nambabasa sa kanya. Napansin kong sapo niya ang kanyang noo. I just realized that I was close to her to catch her. I know she was dizzy from holding her forehead. Fortunately, I still caught her. She was so beautiful when I approached her. I stared at her for a while before I finally took her inside my car. I walked a few more minutes to reach my car and I have walked a long way. Samantala, Maricel's POV. Isa malakas sa kalabog sa pintuan ng ginawa ko. Kinulong lang naman ako ni Chito sa kwarto ko. Ayaw niya ako palabasin. Maiyak na ako habang pinipilit kong sumigaw para lang pagbuksan niya ako. Unti-unti ako naupo-upo habang ang likod ko ay nakasandal sa pintuan. Monster! Halimaw ko talaga! Sigaw ko at nawawala na ako ng lakas kakasigaw. Pero kahit anong makaawa at sigaw ko sa kanya ay ayaw pa rin niya akong palabasin. May narinig naman ako mga yapak mula sa labas ng pintuan. Automatic ako napatayo at naghintay na buksan ng pinto. Hindi nga ako nagkamali. May pumipihit sa pinto at tumambad sa aking harapan si Halimaw. Kahit kailan hindi siya nagbago. Halimaw pa rin siya sa paningin ko. Anong ginawa mo sa tapat ng pintuan? Tanong niya kagad sa akin. Napatras ako dahil sa unti-unti niyang paglakad at paglapit sa akin. How dare you? Ano sa tingin mong ginawa ko? Pinipilit kong buksan yung walang kwenta mong pintuan. Sigaw ko sa kanya. Napatakip naman kagad siya sa kanyang tenga. Napakaingay mo. Could you lower the volume of your voice? Sakit sa tenga. Inis na sabi niya sa akin. Wala akong pakialam. Sisigaw ako hanggat gusto ko. Kinulong mo ko. Ano sa tingin mo gagawin ko dito? Kakanta? Galit din na sabi ko sa kanya. Ngumisi naman ito at hindi ko alam kung anong nasa isip niya pero unti-unti na lamang itong lumalapit sa akin at masama ang kutob ko. You will dance for me, not sing. My eyes widened at bigla akong kinabahan dahil sa itsura ng mga ngiti niya. Strip while dancing. Humakbang naman ito palapit sa akin hanggang sa makornin niya na ako sa pader at naikulong sa kanyang mga bisig. Napalunok ako sa napakabangong amoy niya. Staring at me is a crime. Kumindad pa to sa akin. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya. Kanina lang ay galit na galit siya sa akin. Kaya niya ako ikunulong dito sa kwarto. Pagkatapos ngayon nakangisi na siya at kung ano-ano namang ipapagawa nito sa akin. Pervert! Isang malakas sa pagsipa sa kanyang bugok na itlog ang ginawa ko. Wala naman siyang ginawa kundi ang umigik. Maricel! Ano sa tingin mong ginawa mo? Sigaw niya habang sapo ang kanyang golden egg. Tumawa lang ako habang siya ay napatalo na dahil sa ginawa ko.
Hindi pa nga ako nakakabuo sa'yo. Gusto mo na ba na mabaog ako? Inis na inis na naharap niya sa akin. Medyo hindi niya nasapaw ang kanyang golden egg. You deserve it. Bastos ka kasi. Ganti ko pa sa kanya habang tumatawa-tawa dahil sa itsura niya. Para siyang pinagbagsakan ng langit. Yun ang akala mo. May nabuo ka na nga sa sinapupunan ko. Hindi ko lang sabihin at hindi ko na namalayan na paglapit niya dahil abala ako sa pagtawa. Hinapit niya kagad ang aking bewang. Umangat ako sa sahig at binuhat na pala niya ako at sa isang iglap, hinagis niya ako sa kama. Monster! Sigaw ko nang bumagsak ako sa kama. Siya na naman ngayon ang tumatawa at hindi ko inaasang huhubarin niya ang damit niya. Nanlaki na naman ang mga mata ko. Napatitig ako sa abas niya at pababa sa puso niya na namumutok. You staring at me again? He said in his sexy voice. Sinunod niyang hubarin ang sinturon niya kasunod ng kanyang pantalon. Tanging boxer na lamang ang kanyang suot. Bumaba ang tingin ko sa gitna ng kanyang mga hita. Chito, wala ako sa mood ngayon. Nauutal na sabi ko. Gusto na naman niya ata makipag-sex. Walang kasawaan ng lalaking to. Kakatapos lang namin nung isang araw pagkatapos gusto niya na naman. Chito, katatapos lang natin nung... Pinutol niya na ang sasabihin ko. I want to test if I'm barren. Sabi pa niya at bigla akong kinabahan. Umakit na ata ang dugo ko sa aking mukha. Hinihintay kong lapitan niya ako pero tumalikod naman ito sa akin at naglakad na sa may pintuan. Get up and get dressed. Ipapacheck up kita sa doktor ko. Why aren't you pregnant? Tugon niya bago tuloy na siyang lumabas. Bigla akong kinabahan. Ipapacheck up niya ako. Paano na? Malalaman niyang buntis ako. Hindi niya pwedeng malaman. Kailangan ko magdahilan. Yun ang kasiyahan niya, ang mabuntis ako kaya hindi ko ibibigay ang kasiyahan niya. Pagkatapos sa mga ginawa niya sa akin, no way. Magdadahilan ako at sasabihin ko masakit ang likod ko at masakit ang ngipin ko. O masakit lahat ng parte ng katawan ko. Masalo lang niya akong dadalhin sa ospital kapag ganun ang dahilan ko. Nababaliw na ako kakaisip ng idadahilan para lang hindi matuloy ang pagpunta namin sa ospital.